Hi, Miss May. Ako nga pala si Leonard, 26 years old. May girlfriend ako, si Ella. 2 taon na kaming magkasintahan. Mabait siya, masayahin, at medyo clingy. Pero yun naman ang gusto ko sa kanya. Sa tagal naming magkasama, ay hindi ko pa rin nakikilala ang mama niya. Lagi niyang sinasabing busy sa abroad at madalas daw ay hindi rin sila magkasama ng matagal. Hanggang isang araw, nagulat ako nang sabihin niyang uuwi na raw ang mama niya mula Canada at gusto niya akong ipakilala. Kinabahan ako syempre. Unang beses kong makikita ang babae na nagpalaki sa babaeng mahal ko. Noong araw ng dinner, halos pawisan ang palad ko. Sobrang kabado. Pinilit kong maging kalmado kahit ilang beses kong inayos ang polo ko sa harap ng salamin. Pagdating namin sa bahay nila, bumungad sa akin ang isang babaeng may aura ng karangyaan at karisma. Hindi ko alam kung anong mas nakaka-pressure. Ang ganda ng bahay nila o ang ganda ng mama niya. Parang hindi siya nanay ni Ella. Mas mukha pa siyang ate nito. Hi, Leonard, right? Bati niya habang may ngiti sa labi. Opo ma'am. Ako po si Leonard. Halos pautal kong sagot. Tumawa siya. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Nakakatanda. Just call me tita or Claudine na lang. Kinilabutan ako sa paraan ng pagkakasabi niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may kakaibang lambing sa boses niya. Habang kumakain kami, halos siyang nagkukwento. Nagtatanong sa akin ng kung ano-ano tungkol sa buhay, trabaho at pamilya. At habang nakikinig ako, napansin kong sobrang observant niya. Parang sinusuri niya ako, pero may halong amusement sa mga mata niya. Nang magpaalam si Ella na maghuhugas muna ng pinggan, naiwan kaming dalawa ni Claudine sa mesa. Tahimik sa loob ng ilang segundo. Tumingin siya sa akin, sabay ngiti. Alam mo Leonard, naiintindihan ko kung bakit mahal ka ng anak ko. Po? Gulat kong sagot. Gentle ka, gwapo, matipuno. Kanin na nga lang ang kulang dahil ikaw na ang ulam. Hindi ko alam kung anong isasagot. Parang biglang lumakas ang tibok ng puso ko at hindi ko alam kung bakit. Pag-uwi ko ng gabing yun, hindi ko rin maintindihan ang sarili ko. Gusto kong ipikit ang mata ko at maalala lang si Ella. Pero ang nasa isip ko ay ang mga mata ng mama niya. Yung titig na parang nakikita lahat ng iniisip mo. Mula noon, parang nag-iba ang takbo ng isip ko. Hindi ko sinasadya. Pero sa tuwing nagte-text si Ella, may bahagyang guilt akong nararamdaman. Hindi dahil may masama akong ginawa, kundi dahil may hindi dapat akong naramdaman. Miss May, hindi ko alam kung tama bang aminin to kahit kanino. Hindi ko naman ginusto. Pero nang makilala ko ang mama ng girlfriend ko, doon ko lang naramdaman kung gaano kakomplikado ang puso ng tao. Hindi ko alam kung kasalanan ba to o tadhana. Simula ng gabing yun, Miss May, hindi ko na maalis sa isip ko si Tita Claudine. Parang may parte sa akin na laging nagbabalik sa mga mata niya. Sa paraan ng ngiti niya at sa kung paano niya ako titigan noong gabi ng unang pagkikita namin. Hindi ko naman ginusto. Mahal ko si Ella at ayokong masira yon. Pero minsan, kahit anong pigil mo, mas matindi talaga ang tukso kapag alam mong bawal. Isang linggo pagkatapos ng dinner, nag-message si Ella. Babe, can you check on Mama? She's not feeling well. I have worked till late. Wala akong pag-aalinlangan na pumunta. Hindi ko naman alam na doon magsisimula ang gulo. Pagdating ko sa bahay nila, binuksan agad ni Claudine ang pinto. Nakasuot lang siya ng manipis na duster. Medyo basa pa ang buhok at halatang bagong ligo.
Leonard, ang bilis mo naman. Mahina niyang sabi. Parang gulat, pero nakangiti. Kumusta po kayo? May sakit daw po kayo, sabi ni Ella. Tanong ko, sabay iwas ng tingin. Pasok ka muna. Umupo ako sa sofa habang siya naman ay kumuha ng tubig. Pagbalik niya ay may dala siyang baso ng tubig at iniabot sa akin. Alam mo minsan, nakakatuwang isipin. Kung bata lang ako ulit, baka ako na lang ang niligawan mo. Natawa ako ng pilit. Huwag naman po kayong ganyan, baka marinig tayo ni Ella. Pero ngiti lang ang sinagot niya. Yung ngiting may ibang kahulugan. Hindi ko naman sinasabing gusto kitang agawin sa anak ko, Leonard. Pero minsan, may mga taong dumarating sa maling oras. Parang biglang huminto ang mundo. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko. Hiya, kaba, o yung kakaibang init na gumapang sa dibdib ko. Nagulat ako nang bigla niyang dakmain ang alaga ko. Ang kanina ko pang pinipigilang tumigas ay hindi na maitago pa. Tita. Ang tigas nito, Leonard. Alam mo, matagal na akong hindi nakakatikim nito. Sabay kagat-labi nitong sambit. Hindi na ako nakaalma pa nang lumuhod siya sa harap ko at binuksan ang zipper ng pantalon ko. Lumabas ang buhay at tayong-tayo kong alaga. Oh my gosh! Ang haba at ang taba pala ng alaga mo. Tila excited na sambit ni Tita Claudine. Halos hindi ko alam ang gagawin ko ng paglaruan niya yon. Pagkatapos ay sinubo ng tuloy-tuloy. Para akong nabaliw sa sarap dahil sa ginagawa niya. Yun kasi ang bagay na hindi kayang gawin ni Ella. Ang paligayahin ako gamit ang bibig niya. Ipasok mo na. Utos ni Tita Claudine habang nakatihaya na ito at nasa sofa pa rin kami. Hindi ko alam kung anong klaseng siyensya ang ginamit ni Tita Claudine. Pero parang dalaga pa ang sa kanya niya. Kulay pink, maputi ang singit at maganda ang hiwa. Lalong tumayog ang akin. Sigurado po ba kayo? Alanganin kong tanong. Oo naman. Ipasok mo yung mahaba mong alaga. Hindi mo ba nakikita? Basa na ang lagusan ko. Naghihintay sa pagpasok mo. Napakagat ako sa ibabang labi ko at hindi na ako nagdalawang isip pa. Ipinasok ko ang alaga ko at napaungol na lamang ako dahil sa sikip pa rin ng kay Tita Claudine. At habang kinakabayo ko siya, ang malakas na ingay niya ay parang musika sa aking tenga. Pagkatapos namin, ay saka lang ako na himasmasan sa ginawa ko. Tita Claudine, huwag po sana makakarating kay Ella ang ginawa natin. Nag-aalalang sambit ko. Oo, huwag ka mag-alala. Dahil sa ngayon, gusto kong masolo muna kita. Makahulugan itong sambit. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ko alam kung ano ang sasabihin kay Ella. Maaga akong natulog at sinabi kong masakit ang likod ko dahil sa trabaho. Naiintindihan naman ako ni Ella, kaya maaga rin itong natulog. Ngunit sa mga sumunod na araw, napapadalas ang pagtawag sa akin ni Tita Claudine at sa tuwing pumupunta ako sa bahay nila ay may nangyayari sa amin. Ewan ko, Miss May, pero para siyang pagkain na bawal pero masarap. Bawal pero sobra na akong naaadik sa kanya. Oh, sinong mas magaling sa amin ang anak ko pagdating sa kama? Tanong ni Tita Claudine habang nakahiga kami sa kama at wala pa ring saplot. Parehas lang, mas magaling ka lang mag-lollipop. Nakangiting sambit ko noon. Kinapaan na naman niya ang alaga ko, kaya buhay na naman ulit. Last round tayo, bago ka umuwi. Dahil nakakondisyon ako ng araw na yon, ay pinagbigyan ko siya. Sinimulan kong romansahin siya at nang alam kong handa na siya, ay walang pasakali kong ipinasok ang alaga ko. Oh, ang init talaga sa loob mo. Naisambit ko pa
bago ako dahan-dahang gumalaw. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na nangyari. Biglang bumukas ang pinto at nang lingunin ko yon ay nakita ko si Ella. Nanlamig ako sa kinatatayuan ko. Parang tumigil ang oras nang makita kong nakatayo si Ella sa may pinto at nakaawang ang bibig. Ella? Halos hindi ako makapagsalita. Mabilis kong hinablot ang kumot at tinakpan ang sarili ko. Si Tita Claudine naman ay napabangon, pero parang chill lang siya. Nariyan ka na pala. Kanina pa kita hinihintay. Last round na namin eh. Parang walang pakeno sambit ni Tita Claudine. Kaya pa naman sigurong makasali ako sa last round, di ba? Sagot ni Ella, sabay naghubad na ito ng damit. Mas nagulat ako sa mga sumunod na nangyari. Ella, hindi ka galit? Tanong ko habang papalapit siya sa akin. Hinawakan niya ang alaga ko. Hindi, bakit naman ako magagalit? Ako nga nagsabi kay mama na magaling ka sa kama, kaya dapat matikman ka niya. Kung ganun ay, alam mo na noon pa? Tanong ko. Oo, hindi lang ako umextra noon kasi alam ko nag-e-enjoy pa si mama sa'yo. Napakagat ako sa ibabang labi ko ng mga oras na yon. Napamura ako sa isip ko. Jackpot! Mag-ina ngayon ang gustong magpatuhog sa akin. Tuwang-tuwa ako sa nangyari, Miss May. Nilubos namin ang araw na yon. Pasalit-salit ko silang tinutuhog habang paulit-ulit rin nila akong pinapaligaya. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay ako na ang pinakamaswerteng tao sa buong mundo. Paulit-ulit ang mga ungol nila at paulit-ulit ko rin silang inangkin na dalawa. Isang masikip at isang maganda ang hiyas kahit na may anak na. Isang magaling sumubo at isang magaling umibabaw. Sinulit ko talaga ang bawat katasat segundo ng mga oras na yon hanggang salamunin kami ng pagod. At bago pa ako tuluyang makatulog ay sinulyapan ko sila sa magkabilang tabi ko. Mga lupaypay na at wala ng lakas. Napatingin pa ako sa alaga ko. Ang galing mo, boy. Sambit ko sa isip ko at tuluyan nang nakatulog. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatulog, pero nagising na lang ako nang sinusubo na ni Ella ang alaga ko. Napaliyad ako at napaungol. Napahawak ako sa ulo niya at dahan-dahan siyang inilalayan. Tinuruan ko na siya. Siguro naman, mas gagalingan mo pa. Sambit ni Tita Claudine. Maiwan ko muna kayo. May pupuntahan lang ako. Talagang nakakabaliw ang ginagawa ni Ella. Parang hindi niya first time. Hindi ko na pinansin si Tita Claudine at sa halipay, nag-focus ako sa ginagawa ni Ella. Paulit-ulit ang pag-ungol ko dahil sa ginagawa niya. Hanggang sa nakamit ko ang dulo ng kaginhawaan at ang mas nakakagulat ay nilunok ni Ella ang katas ko. Mas lalo tuloy akong ginanahan. Ako naman sana ang magpapaligaya sa kanya, ngunit biglang bumukas ang pintuan at muling pumasok si Tita Claudine. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki at foreigner pa. May isa pang sasali sa atin. Sambit ni Tita Claudine. Nagulat ako at hindi ko maintindihan ang nangyayari. Ngayon na 4 na kami, ibig sabihin mas gusto nila to? Kaagad na lumapit ang foreigner kay Ella at hinalikan siya nito sa labi. Hindi ko alam, Miss May, pero nakaramdam ako ng galit. Girlfriend ko si Ella at nasaktan ako nang halikan siya ng foreigner at basta na lang siyang pumayag. Magsasalita pa sana ako pero hindi na natuloy dahil kaagad na ipinaharap patalikod ng foreigner si Ella at kaagad itong hinarabas. Oh Leonard, don't tell me na papanoorin mo lang sila. Why not join them? Hindi ko alam, pero para akong masusuka sa ideyang sinabi niya. Hindi ko alam na ganito pala sila ka-addict sa pakikipagsiping.
Hindi sila sanay makontento sa isang lalaki. Hindi ko tuloy alam kung sanay na ba talaga si Ella sa ganito o kung ilang beses na nilang nagawa to. Pero sa nakikita kong posisyon niya ay parang alam ko na ang sagot. Unti-unti nag-sink in sa akin ang lahat. Pinaikot lang nila ako para makuha nila ako ng mama niya. Mabilis akong nagbihis at nagulat si Tita Claudine. "Oh, saan ka pupunta, Leonard?" "Aalis na ako. Kayo na lang mag-enjoy sa ganitong trip niyo." Inis kong sambit. Umalis ako sa bahay nila Ella. At simula ng araw na yon ay hindi ko na siya tinext o tinawagan pa. Blinak ko na rin siya, Miss May. Alam kong mali ako sa ginawa ko na nagpatukso ako sa mama niya. Pero sa ginawa nila sa akin na parang pinaikot ako para matikman, ay parang pinaglaruan nila ako at nasira ang pagkatao ko. Umuwi ako ng probinsya upang hindi na nila ako makita pa. At doon ay naimbita ako sa isang church ministry. Marami akong natutunan sa simbahan at talagang nagsisi ako sa mga nagawa kong kasalanan. Sa Christian church, natutunan ko ang kahalagahan ng pagrespeto sa sarili at sa relasyon. Sa kabila ng tukso at emosyon, dapat nating matutunang kilalanin kung alin ang tama at mali. Hindi dapat ginagamit ang pagmamahal o tiwala ng isang tao para lamang sa pansariling kaligayahan o pagnanasa. Sa ngayon ay masaya akong nabubuhay dito sa probinsya habang naglilingkod sa Diyos bilang born-again Christian. Hanggang dito na lang, Miss May. Naway may napulot na aral ang mga nakapakinig ng aking kwento. Ako nga pala ulit si Leonard. Minsang natukso sa makamundong gawain, ngunit ngayon ay tamang landas na ang tatahakin. Lubos na gumagalang at nagmamahal, Leonard. Maraming salamat sa iyo, Leonard, sa katapangan mong ibahagi ang kwento mo sa amin. Hindi madali ang umamin sa mga ganitong karanasan, lalo na't alam mong mali at mabigat ang mga nagawa mo noon. Pero ang mahalaga, natutunan mong tumalikod sa tukso at pinili mong bumalik sa tamang landas. Totoo, minsan, dala ng kahinaan at pagnanasa, nagagawa natin ang mga bagay na hindi natin kailanman inakalang magagawa natin. Pero gaya ni Leonard, laging may pagkakataon para magbago at ayusin ang sarili. Ang tunay na lalaki ay hindi yung perpekto, kundi yung marunong umamin sa kasalanan at handang ituwid ang pagkakamali. Ngayon mga kapantasya, kayo naman, kung kayo ang nasa sitwasyon ni Leonard, kaya nyo rin bang iwan ang tukso at magsimulang muli? Ano ang maipapayo ninyo sa kanya? I-comment nyo lang sa baba ang inyong mga saloobin at sama-sama nating palakasin ang loob ni Leonard sa bagong buhay na kanyang pinili. Ako si Miss May. At hanggang sa susunod pa nating kwentuhan. Ingat lagi mga kapantasya!